Meron po ba kayong ma-recommend na budget na wheelset? So yun po ang ating pag-usapan natin dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix. So yun po mga first and welcome po dito sa panibang video ng Manila Urban Fix, and hindi ko po kayo pinipilit but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. And kung meron na po kayo mga ganitong klaseng katanungan mga first, wag na po kayo mahiya mga first kasi magtanong na po kayo, and hindi man po nanununtok or nangangagat, nangangain pa ng sticker pwede, pero nanununtok or nangangagat hindi. So magtanong na po kayo mga first, and malay nyo kayo na pong masunod na ma-feature dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix. So at pag-usapan na nga po natin. So budget wheelset mga first. So ano nga bang wheelset mga first? So ang wheelset, it consists of hubs, and then it consists of bearings, axle, yung track nut, sa fixie kasi kapag hindi ka naka-fixie, quick release na lang tulad ng mga road bike, ng mga MTB. Pero kapag naka-fixie ka, naka-track nut ka po. So anyway, let's continue. So ang sunod mga first is yung spoke, yung rims, and then rim tape, tapos yung gulong. Pero hindi na po natin sasabihin yung gulong kasi rim set po yung sabihin natin. Well, sinabi niya wheelset, I'm pretty sure kung ano yung gusto mong gulong, yun ang bibilin mo. Kaya rim set lang po ang sabihin ko mga first. So kayo na po bahala, or siya na po bahala pumili ng kanyang gulong of choice. So yung mga components na yun mga first, akala mo mura, pero kapag dumami yan mga first, let's say yung spoke, kung yung spoke 5 pesos each, tapos yung kada spoke 36, tapos yung kada wheel front and rear ay 36, so that's 36 times 5. So 36 plus 36 times 5 times 5. So meron ka ng 360 pesos mga first. So medyo malaki na po yung magagastos mo pa sa spoke pa lang. And 5 piso lang yung sinabi ko. Mali mo kung paano kapag 15 pesos, and mali mo kung paano kapag yung mga may mas mahal, mga 50 pesos kada spoke. So in short mga first, medyo tricky nga po kapag pumipili po ng rim set, lalo na kapag beginners or lalo na kapag maghahanap ng pambudget. Pero fear not mga first, andito yung admin first, Allen Mejia nyo. So mga first, meron po ang ma-recommend, and yung ma-recommend ko na po yun mga first is yung Arrow na wheelset. So if I'm mistaken mga first, ito ay 3,000 plus na pesos lang mga first. So ano nga ba yung wheelset na to, and ano ba yung mga disadvantage and advantage ng wheelset na ito mga first? So mga first, ang pinakauna mga first is yung kanyang rims. So yung rims ng isang Arrow wheelset mga first is 30mm mga first. So it is a balance of aerodynamics and then lightweight, pero I don't want to say lightweight kasi typically yung mga Arrow wheelset ay mabibigat talaga mga first. Pero bakit ko sinabi lightweight? Kasi yung 30mm rims talaga usually, other than Arrow, ay mga magagaan talaga mga first. No doubt na magagaan talaga yung mga 30mm na rims. Pero etong Arrow wheelset mga first ay medyo mabigat, in my opinion, or to my likings, medyo mas mabigat siya compare sa mga normal na 30mm. Pero nagkaroon na kasi ako ng Arrow wheelset dati, and masasabi ko mga first, yung kanyang rim ay matigas and matibay. Kaso yun lang nga, may konting kabigatan. Tapos yung kanyang spoke mga first, if I'm not mistaken mga first, ay naka-aero spoke or naka-bladed spoke na siya. So ano nga ba ang bladed spoke? So bladed, maghihiwa. Ano yung hiwa? Carrots, vegetables, patatas. Malapit na! Hangin ang pinupudit niya. So, hindi pala malapit na malayo pala yun. So, bakit nga ba pinupunit yung hangin mga first ng isang bladed spoke? In terms of, in theory, ganun talaga, pupunit sa hangin. So, bakit nga ba pupunit sa hangin? So, the reason kung bakit pupunit sa hangin mga first is dahil kapag mas aero ka po, ibig sabihin, mas less po yung air resistance, and dahil mas less yung air resistance, ibig sabihin, mas tulin ka po, and since mas matulin ka, mas madali po ipadyak, and mas madali padyak, mas matulin ka, mas efficient ka, mas aero ka, ibig sabihin mas mauunahan mo po yung iyong kalaban in terms of racing, or let's say kapag commute, edi mas madali mag-commute, mas madali pumadyak. So last but not least naman mga first is yung kanyang hubs mga first. So yung kanyang hubs mga first, isang Arrow hubs din. So seal bearing, tapos naka-tractat na siya, tapos yung kanyang lalagyanan ng cogs and lock rings both left and right
ay naka-ano naman, no? Naka-fix free and then hindi pala naka-fix free, naka-fix parehas left and right naka-fix. So ano nga ba meaning ng fix mga ka-muffers? So meron ka pong cog and lock ring, pwede mo po gawing fix gear and then meron cog and lock ring. So ba't ko sinabi dalawa fix? Dahil magkabila po mga ka-muffers, left and right ay pwede po gawing fix gear cog. So fix gear cog 1 and then fix gear cog 2. So ano nga ba yung purpose yun? So yung purpose yun is kung meron kang 15T sa right side ng wheelset mo for racing, tapos let's say meron kang 18T sa left side mo, ibig sabihin for uphill, for climb, or for commute lang. So yung chart mga ka-muffers, itong wheelset na to ay very very good in my opinion dahil para sa akin, nasa kanya na lahat, para sa isang budget and para sa isang pang beginner. Pero ang pangit lang dito mga ka-muffers, and madami na nagreklamo ng ganito, and in my opinion mga ka-muffers ay sumasabay po ang kanyang track nut, sumasabay po ang kanyang wheelset kapag hindi po siya naalagaan ng maayos yung kanyang axle. So in short mga ka-muffers, medyo pangit lang po yung iniikutan niya kapag hindi po naalagaan ng maayos. Pero in my opinion mga ka-muffers, para sa budget ng wheelset, para sa isang beginner, this is more than enough po mga ka-muffers. Sana nasagot ko po yung katanungan nyo po, no? So yun lang po mga ka-muffers, kung meron na po kayong mga ganitong klaseng katanungan mga ka-muffers, wag na po kayong mahiya. Kung di magtanong na po kayo dito sa Manila Urban Fix, mag-comment na po kayo, and malay nyo mga ka-muffers, kayo na po ang sumasunod na ma-feature dito sa Manila Urban Fix. So mga ka-muffers, without further ado, let's wrap up the video. So wag po lang kapit sa bus and truck, ingat po palagi, mag-helmet, sumunod sa bus traffic ko, and wag maging tiyempoy. Mabush mga ka-muffers. See you sa next video.